For what is our hope, our joy, our crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For ye are our glory and joy. Tayo po'y manalangin. Pagpala naming Ama, pasuyo po ng iyong pagsasalita sa amin. Iyo pong salita ang makarating sa amin. Iyong kapangyarihan ang makagawa sa amin. Para ang pagsamba namin ay wala kahit sino dito, kundi sa iyo lamang. Pagpalaan niyo kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Rewards. Rewards. Yan ho palang makaakay ka ng tao kay Kristo ay gantimpala. Yung ikaw ay gamitin ng Diyos sa kaligtasan ng iyong asawa, kaligtasan ng iyong mga anak, kaibigan, kapatid. Bawat kaluluwa na ikaw ay ginamit, yan po'y isang korona sa iyong buhay. You have already crowned. Ang sabi diyan, for what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Crown of rejoicing. Korona ng kagalakan. Kaya mag-akin ng kalawa, may kagalakan dyan. The joy of Christian living is in soul winning. Ang galak ng buhay Kristiyano ay yung may naaakay kang kaluluwa. Amen? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Ang kinakausap po niya ay bunga niya sa Panginoon sa mga taga-Tesalonika. Nakakatuwa po na may mga naliligtas na ikaw ay kinasangkapan ng Panginoon. Yan po ang turing ni Apostol Pablo. Na bawat may naliligtas at siya'y ginamit, yun ay kanyang kagalakan. Crown of rejoicing. Ang ibig sabihin po nila ay glorying. That is boasting or exalting. The allusion is probably to the victors at the Grecian games. And the sense is that he rejoiced in their conversion. Di ba sa palaruan, kapag ikaw ay nanalo, ikaw ay binigyan ng crown, what a rejoicing. Yun din ang paghahambing ni Pablo, yun din ang kanyang pakiramdam kapag sa mga taong siya yung naging dahilan kung bakit siya ay nakakilala sa Panginoon. Kaya gusto mong yumaman at mamayagpag ang iyong kagalakan bilang buhay Kristiyano, mag-akay ka, huwag kang magtaboy. Tama? Ikaw ang maging tulay para ang tao ay makakilala kay Kristo, huwag ikaw yung balakid para ang tao hindi makakilala kay Kristo. Hindi mo mararanasan yung galak ng Diyos na dumadaloy sa buhay ng taong nakakilala kay Kristo kung hindi ka nagiging dahilan kung bakit ang iba'y hindi tunay na makakilala kay Kristo. Ano kapatid? Sabi diyan, yung aking nabasa, as the victor, yung matagumpay, there did in the garland which he had crowned. Kung paano yung matagumpay ay tuwang-tuwa doon sa koronang kanyang nakuha, ganyan ang pakiramdam ni Pablo sa mga kaluluwang naaakay niya kay Kristo. Kaya ako'y galak na galak dahil kayo yung crown of my rejoicing. Are you with me? So, gusto nyo ba ng masayang buhay Kristiyano? Huwag kang mag-backslide. Kahit mahirap, kahit mahina, kahit nadadapa, kahit natatapilok,
hindi yan solusyon, hindi dahilan yan para lumayo ka sa Panginoon. Magpagamit ka sa Panginoon. Ngayon, bakit crown yun? Ang tao ba talaga ang crown? Yung mga naliligtas. Ako yung iniwalang ganito yan eh. Si Lori Lynn, nababaptize, binabay po sa atin ng Brother Henry, nakinig ng preaching. Ano ba, kapag ang tayo naakay mo sa Panginoon, hindi naman talaga siya ang unang nakikita natin eh. Are you with me? Kasi halimbawa si Lori Lynn, hindi naakay mo sa Panginoon, wala siyang dating. Hindi tayo magigalak sa Kanya. Bakit tayo nangingilabot at nagagalak sa Kanyang sinasabi? Ang talaga nating nakikita yung Diyos na gumawa sa Kanyang buhay. Kaya ang crown of rejoicing doon, hindi talagang si Lori Lynn talagang tinutukoy doon. Kundi yung Diyos na bumago ng Kanyang buhay. Amen? Ang Diyos na kung saan, na ang sabi niya, Biblia na wala siyang kagusto-gusto, ngayon gusto na niya. Yung kasalanan na kung saan, siya'y galak na galak, ngayon nagpapayak at humuhukot ng kanyang kaluluwa, ang nakikita natin talaga doon ay hindi siya mismo. Ang nakikita natin sa totoong taong naliligtas ay Diyos na gumagawa sa kanyang buhay. Why? Diyos is our real crown. Ano sa totoo, ang tunay na crown ay ang Diyos sa buhay ng mga naliligtas. That is the crown of rejoicing. Tama ba? Ang nakakapagpasaya sa atin, may mga taong binabago ng Diyos. Tama? Kaya hindi sa kaluwalhatian ang naakay, hindi sa kaluwalhatian ang nag-aakay, kundi sa Diyos na pinagdadalhan ng nag-aakay at inaakay. Sapagkat ang gumagawa sa nag-aakay at ang gumawa sa inakay, Diyos. Kaya ang Diyos ang pinupuri sa naakay at nag-aakay. Siya ang tunay na crown. Are you with me? Kaya wag kang yayabang kung kayo nag-aakay ng kaluluwa. Hindi. Pero mahamon ka naman kung wala ka pang crown of rejoicing. Are you with me? Sabi namin, Genesis 15 verse 1. Tingnan niyo po sabi. Genesis 15 verse 1. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision saying, Fear not. Fear not. Yan, mahalagang salita eh. Fear not. Wag ho tayong matakot, mga minamahal. Matakot tayo sa takot. Alam niyo ba yun? Matakot tayo sa takot. Dahil ang pumapatay ay takot. Matakot tayo sa Diyos. Ano sabi diyan? Fear not, Abram, I am thy shield. I am thy shield. Ako ang iyong kalasag. Ang Diyos ang ating tunay na proteksyon. At ang iyong gantimpala na lubhang dakila. Ang Diyos ang ating gantimpala. Amen? So, rewards and mission ay Diyos pa rin. Na nakikita natin sa buhay ng nag-aakay at sa buhay ng naakay. Tama? Dahil sa totoo na ho, ay, yung maligtas po ay biyaya talaga eh. Kahit ikaw yung nakaupo dyan, hindi mo kayang sinisiro magsalita ng pagpapatotoo kung hindi talaga ka kinilos ni Kristo. Tama ba? Mahirap pong magsalita ng ganong patotoo kung hindi ka patunay na kinikilos ng Diyos. Kaya ang crown of rejoicing, yung Diyos na kumilos. Yung Diyos na nagbabago. Yung Diyos na nagliligtas. Daniel chapter 12 verse 2 and 3, ganito ang sabi ng Biblia.
At marami sa kanila na nangatutulog. Ito na naman tayo mga kapatid. I'm sorry. Tagabasa lang tayo. At marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ibig sabihin, marami sa kanilang mga namatay na lupa, hindi kaluluwa ang natulog. Hindi kaluluwa. Hindi kaluluwa, katawan. Sa alabok Ang kaluluwa, hindi alabok. At marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, yun. Salamat kung ikaw'y napasama doon. Na pag ikaw ay namatay, ikaw'y babangong mag-uli. Pero ang iyong pupuntahan ay sa walang hanggang buhay. Ang inay ko'y namatay na. Ang aking panganay namatay na. Si Kuya Alfred ay nawala na. Namatay na rin. Si Kuya Bartolome namatay na. Ang lola ay namatay na. Si Lolo Pastor ay namatay na. Siya'y tulog lang physically. Pero isang araw, darating ang rapture, bubuhaying mag-uli ang lahat ng namatay sa katawan. Pero, hindi lahat ng nabuhay sa katawan na kanyang bubuhaying mag-uli ay pupunta sa walang hanggang buhay. Tingnan nyo, ituloy po natin talata, sabi. At marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan. Sa walang hanggang pagkapahamak. Kaya napakapalad po ng mga taong naligtas. At ito po yung kagalakan natin ng mga nag-aaki ng kaluluwa sapagkat nadadagdagan ang mga taong kahit mamatay, pero pag nagbango mag-uli, ang kanyang pupuntahan ay walang hanggang buhay, hindi ang walang hanggang kapahamakan. Marami din naman ang namamatay. Pero sabi, merong pang walang hanggang buhay at merong ang iba'y pang kahihiyan at walang hanggang pagkapahamak. Kaya mali yung sinasabing sa Diyos lahat naman ang punta. May sabi sa iyo, magbasa. Tama? Ang lahat naman ikay sa Diyos, magbasa ka. Old Testament, sa panahon ng pari Daniel, lahat ng taong nangatutulog sa alabok, ibig sabihin mga patay, bumalik sa alabok yung katawan. Sang araw bubuhay mag-uli, pero ang iba dadalhin sa walang hanggang buhay. Pero ang iba dadalhin sa walang hanggang kapahamakan. May dalawang destinasyon, hindi tatlo, walang purgatorio kahit Old Testament time pa lang. Amen? Ang binanggit, walang hanggang buhay at walang hanggang kapahamakan. Therefore, walang idea ang purgatorio. Pag hindi mo tiyak na ikay palangit, pa-impyerno ka. Kaya mag-akay ka ng kaluluwa. Ang daming taong pa-impyerno. Amen? Okay. Pero pagdating ng verse 3, silang pantas, yung pumapalangit, yung may buhay na walang hanggan, ay sisilang na parang ningning ng langit. Silang mga babalik ng marami sa katwiran ay para mga bituin magpakailanman. Hindi lahat ng palangit ay soul winner. May kinang din. Pero kakaiba yung kinang ng mga palangit na nakakapag-aakay ng kaluluwa. Tama ba? Ang sabi po ng talata, at silang pantas ay sisilang na para mga ningning ng langit. May ningning ang lahat ng ligtas. Amen? Salamat ako'y palangit pag ako'y namatay. Titigil na ang pagiging lumpo. Titigil na ang masakit na likod. Titigil na ang maraming stress. Ang maraming kapaguran. At ako'y doon kay Kristo pupunta. Sa walang hanggan. Pero ang maganda sa akin, hindi lang ako ningning ng kaligtasan bilang pantas. Nasabi, silang mga nagbabalik ng marami sa katwiran ay para mga bituin magpakailanman. Are you with me? Bakit? Ito may kaluwalhatian na naman ng mga nag-aakay? Hindi. Kasi ganito ang ibig sabihin lang dito. Ang isang tunay na ginagamit ng Diyos, yung tunay, lasap at lapit sa pinakawalang kasing kinang.
Pag nakikita natin isang tao na naliligtas, lalo kang nagagalak, natutuwa. Yung galak niya, napapasa sa iyo. Yung ningning niya, napapasa sa iyo. Kaya ang maningning ay yung malapit. At yung lasap, ang Diyos. Are you with me? Amen. Hindi ikaw yung titingalain. Hindi kayong parang halos sambahin at hangaan. Magkakaroon ng kagawang kalwalhati ni Kristo. Hindi. Nagkaroon ka ng biyaya at pribilehiyo ng kinang, ng walang kasing kinang dahil nag-akay ka ng kaluluwa. Kaya kung sa celebrity may mga tabing, limutan ko na yun. Pinilakang tabing. May kanta pa siya ko nitong bituing walang ningning. Ay baka naman kayo Kristiyanong bituin lang, pero walang ningning. Ang maganda kayo bituin, naturingan, pero nagniningning. Talaga kay ka ng kaluluwa. Tanyo ha, yung bituin walang ningning, aandap-andap. Walang kinang, walang tunay na galak. Bakit? Ang galak ay yung, sabi, crown of rejoicing, ay yung ikaw ay naging bahagi sa buhay ng tao na naligtas. Are you with me? Sino ba yung tinutukoy na yan? Sino ba yung mga taong crown na rejoicing na yan? 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God which you heard of us. Ito yung kanyang crown of rejoicing sa Thessalonica. Dahil nung tanggapin niyo ang salita ng Diyos na tinanggap niyo sa amin, ye receive not as a word of man. Abi sa totoo na mga kapatid, ang nakakapagpagalak sa mga nagkakain ng kaluluwa, naliligtas, ay yung mga taong pag napangaralan natin, ang kanilang naintindihan ay hindi tayo, kundi yung ating ipinangaral. Amen? Kaya ayaw natin sa simbahang ito na niluluwalhati tao. Are you with me? Ayaw natin sa simbahang ito na ang pinupuri at pinagpipitaganan ay tao. Lahat ay hamak na instrumento lang ng Diyos. Ang kaluwalhatian ay sa Panginoon. Amen? Alam mo ang tunay na liligtas? Ang aming pangaral, ang dating sa inyo ay salita ng Diyos, hindi salita ni Eloy. At yun ang crown of rejoicing. Tama ba? When ye receive the word of God which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God. Every time I preach, kung ikaw ay naligtas at ikaw ay magpapasaya sa akin, kung ang napakinggan mo talaga ay salita ng Diyos, hindi salita ko. At dahil salita ng Diyos, wala kang choice. Naiintindihan niyo ba yan? Alam mo, halatang halata na ang tao ay parang nakapanganiglaan ng salita ng tao. Siya pa rin na nagpapasya ng kanyang sarili. Tama ba? May salita lang ni Pastor Eloy. Touch. Ano ka? So, nakinig ka ng tinig ng tao. Hindi ka nakinig ng tinig ng Diyos. Amen? Babalik sa hapon. Sinong niloko mo? Nakinig ka ng tinig ng tao. Tama? Bawal magpaligaw at maligaw, kabataan pa. Sino niloko mo? Nakinig ka ng tinig ng tao. Mag-akay ng kalo, sino niloko mo? Kaya nga may worker din sila na mag-akay. Nakinig ka ng tinig ng tao. Pero kung napakinggan mo talaga yung tinig ng Diyos, wala kang reklamo. Dahil salita yan ng Diyos. Tama ba? Tama ba? But as it is truth, the word of God which effectually worketh also in you that believe.
Mabisa ang salita ng Diyos sa sumasampalataya. Walang talab yan sa kunwaring nananampalataya. And crown of rejoicing for the soul winner ay yung kitang-kita naming tumatalab ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen. Ang salita ho ba ng Diyos talab na talab sa inyo? Amen. O, sa mata lang natalab. Nakakatuwa, no? Ang ganda ng talata, oh. Ito yung kanyang crown of rejoicing, eh. When ye receive the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Alam mo, kapag kaya mong kontrolin ang salita ng Diyos, sa totoo na napakinggan mo yung salita ng tao. Mabisa ang salita ng Diyos sa totoong nananampalataya dyan. Amen. 1:8, 1 Thessalonians 1:8. Sapagkat mula sa inyo nabansag ang salita ng Panginoon. Tingnan niyo po ang taga-Thessalonica. Mula sa inyo nabansag ang salita ng Panginoon. Kaya I encourage you, brethren, yung mga nagagawa ng background, keep up the good works. Amen? Sa mga nagpo-post, keep up the good works. Sapagkat mula sa inyo nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa dagatan, kundi sa latag. Kundi sa lahat ng mga dako, ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. What a crown of rejoicing. Tama ba? Yan ang kausap niya eh. Kaya para sa kanya, ang isang tunay na haligtas, nagpapagamit para mapag-akay din ng kaluluwa ay what a crown. Bakit? Kitang-kita mo sa buhay ng tao yon ang Diyos. Alam mo kapag kinakakay ng kaluluwa, handa mong ipalaganap ito, kitang-kita sa iyo ang buhay ng Diyos. Tama? Kapag ikaw ay nabubuhay ng kakaiba sa iyong sambahayan, nabubuhay ka ng kakaiba sa iyong mga kaklase, nabubuhay ka ng kakaiba sa iyong mga kumare, kumpadre, halatang kitang-kita sa iyo ang Diyos. Tama ba? At yan po ang crown. Yan po nakakapagpagalak sa amin. Hindi yung buhay mo mismo, kundi yung Diyos na nasa buhay mo. Alam niyo ba ang ating buhay na ito? Wala naman itong kwenta eh. Wala itong kagaling-galing. Isa itong sinungaling, isa itong tuso, isa itong makamundo. Ito'y anak ng dyablo. Walang kwenta. Kailan ka lang nagkwenta? Nung mapasok ka ni Kristo. Kaya kung may Kristo ka, ikaw ay kagalakan sa akin at kagalakan dapat sa marami. Amen? Sabagat mula sa inyo nabansag ang salita ng Panginoon. Hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano ba't kami wala nang kailangan magsabi pa ng anuman? Are you with me? Walang masabi si Pablo sa Thessalonica. Kayo ang aking putong ng kaluwalhatian at kagalakan. Nakakapagpasaya ang buhay. Nakitang-kita ang Diyos na buhay. Tama. Kasi ang tunay na kagalakan ay Diyos. Ang tunay na blessing sa buhay ay Diyos, hindi ang ating buhay. Naku. Sa gulang mong yan, sa tuso mong yan, sa sinungaling mong yan, sa tigas ng ulo mong yan, iaaro mo sa akin, naku, di tayo nagdiklap.
Iharap mo sa akin ang buhay na may Diyos. At kakaiba yan. Bituing may ningning. Are you with me? Sino ho dito yung nagniningning ng buhay? Bukod sa mata. Kaya manatili tayo sa biyaya. Ating cultivate ang biyaya na hindi tayo magyabang. Na hindi tayo suysuyin. Na hindi tayo akala may kung sino. Hoy, lumalim ka sa biyaya. Grow in grace and in the knowledge of Christ. Grow in grace. Why? Para matabunan yung yabang mo. Para matabunan yung akala may feeling somebody. You are nothing without grace. So, ang kaluluwa pala ay crown. Kaya magsumikap tayo. Tama ba? Ang pagkakaroon ng bunga o crown, ito yung nagpapahayag ng status of Christian life. Kung paano pong sa larangan ng koronang panglupa, hindi basta yan nakukuha. Tama ba? Ang kaligtasan, biyaya. Ito yung tamang termino na dapat tayo nagamit. Sabi ng Sabadista, sa biyaya ng Diyos matutupad ko ang kautusan. Ang tama, hindi mo kaya. Pero pagkatapos na maligtas sa biyaya niya, masusunod ko siya. Tama ba? Tama ba? Okay. Anong puntos ka natin? Salvation is grace, not crown. Pero, naandun din yung ating pundasyon, biyaya, kaabiba, nakalakasan kung bakit tayo magkakaroon ng crown because of grace. Ngayon, anong puntos ko dito? Si Pacquiao, talo pala eh. Pero yun matalo pera yun, maliwanag. Alam mo, pag ikilalaban sa boxing, minsan mas mahirap ang training kaysa laban. Sabi yung isang comment, na overtrain daw siya eh. Diga? Bago ka magtamo ng koronang panglupa, pagpaguran mo yan. Tama ba? And don't expect na makapag-akit ka ng kaluluwa, wala lang. Pag pa hindi mo magawa, pang magbunga. Mag-aral ng salita ng Diyos seryoso, hindi mo magawa. Yung bagang bunga, huy, ang kaligtasan hindi pinaghihirapan, pero ang pag-akit ng kaluluwa, puhunanan mo yan. Ba't patatawagin crown kung basta mo lang nasungkit? Tama ba? Bakit patatawagin corona kung basta mo lang pala makukuha? Kaya kung ikay papangkal-pangkal Kristiyano, don't expect to bear fruits. Hindi ka man lang nagbababad sa panalangin, pero babad ka sa Mobile Legend. Naglalandi ka, naglalaro ka sa kasalanan, alaman mong may ginagawa kang mali. Hey! Mind you, brethren, you're not worthy to be crowned. Hey! Ang corona, pinagsisikapan. Ang soul winning, pinagsisikapan. Hindi yan kaligtasan. Yan ay kaligtasan ng iba. Na sana'y gamitin ka. Amen. Amen. Yung masama mo lang ugali, hindi mo mabago para kay Kristo at para sa gustong maakay. Paano ka gagantimpalaan? Tama ba? Hindi yan sa isang salita. Kailangan patunayan mo rin sa iyong gawa na nagdadala ng salita ng Diyos na magkasama ang gawa mo at ang gawa ng Diyos. Kasi nung siya ang liwanag, nung tayo madat ka ng liwanag, tinawag na rin tayong ilaw. Mahirap mag-akay ng kaluluwa na basag ang iyong pula. Naintindihan niyo ba yun? Salamat po.
Sa school, gusto mo cum laude? Eh, ang galing mo lang naman mangupya. Pinagsisikapan ang mataas na grade. Hindi ka deserving sa first honor, kundi ka naman nag-aaral na maigi. Gusto mo magbunga? Anong pag-iiging ginagawa mo? Ako, marami nga sa ating alawlay pupunta din at aalis. Naging kabahagi ka ba man lamang magtapon ng mensahe sa mga taong panik na. Puro tayo komentarista lang eh. Tama ba? Ay ba ang solusyon ng mundo? Si Kristo. Kaya sabi nga sa inyo kanina, marami ang tao eh. Nagmumura sa mga taong garit-garit kahit kasakiman. Pero sa totoo na, sa pawanlaan tayo. Hindi naman talaga tayo concern. Ayun eh. Yan, ating tingnan. Katangian ng buhay na kukuronahan o gagantimpalaan pagbubungahin ng mga kaluluwa. Kaya kayo niwala mga kapatid, yung ikimagbunga, may magandang pagkataong ipinaikita ka. He that winneth soul is wise. Sabi ng Bible, he that winneth soul is wise. Tignan niyo halimbawa, ako magtitinda, si Joy, ako magtitinda ng abon. Kami pa rin umalis. Alam mo, ang makakabenta sa amin yung magaling magbenta. Kasi, he that winneth is wise. Yung nakakabenta, matalino. May magaling ang sales stock. Ito, pag ginamit nyo sa inyong kilikili, ubos ng roll-on. May putok ka pa. Tama pa, parang isang naglako daw ng pamada. Gamitin nyo itong pamadang ito. Pag ito yung ginamit, ubos ng buhok nyo, may pamada ka pa. He that winneth soul is wise. Alam mo kapatid, kapag nakakapag-akay ka ng kaluluwa, ikaw ay magaling. Mayaman ang pagkilo sa iyo ng Diyos. Baka hindi tayo makakay ng kaluluwa, hindi tayo kapanipaniwala. Tama ba? Uy. Ay sabi pa naman doon sa 1 Peter chapter 3, na maakay na walang salita, kundi sa magitan ng ugali. Ibig sabihin, kahit pala hindi na imik, makita lang yung pagkatao, pwede nang umimik. Amen. Amen. Ay kaya ginaimik. Yan yung bang ugali nangungusap na? Tama si Cain? Si Abel? Di ka namatay? Napakinggan ko yung kanyang dugo. Kala mo patay na, napakinggan pa ng Diyos. Nasigaw ang kanyang kamatayan. Tayo buhay pa, walang marinig ang tao. May mga taong patay na nangungusap hanggang ngayon. Sana tayo buhay pa, lalong mas malakas ang pangungusap. Tama ba? Hoy, tigilan ninyo yung mga lagi ng ano. Yung self-centeredness, hindi ka talaga gagamitin ni Kristo. Maumay kayo sa Facebook! Paniwala ako ikay maganda! Gwapo! Huwag mo nang ipangalandakan! Ang ipakilala mo si Kristo! Maarte yan! Ang kailangan ng tao, hindi yung beauty mo. Ang kailangan ni Kristo, yung buhay na binago mo. Na binago kayo dahil sa Kanya. Maumay kayo sa mundo! Maumay na tayo! Kaya hindi ka lalago! Kaya hindi ka gamitin ng Diyos ang arte mo! Puro ka pa-display ng mukha mo. Ay so what? Na magandahan ng tao. Ang kailangan ng tao ay si Kristo, hindi ang mukha mo. Amen? May bunga ka na ba? Nakakaumay ang mundong ito. Kung gusto niyo mong magalak, maging kagalakan ka sa iba.
Pagod. Ako'y tumatahimik ngayon. Hindi ko mapagsabay eh. Mapapansin niya, wala akong posting. Wala akong caption. Nasira nga yung iPad. Nandun yung nagkukorek ng grammar. Papayaan mo ako na walang nagkukorek ng grammar. Siya. Barok ang papatakan. Pero pinipilit ko, bakit? Nalungkot ako pag hindi ko pinapahayag si Kristo. Amen. Kumusta kayo mga kapatid? Kumusta kayo? Gusto niyo magbunga? Kabunga-bunga ba yung style mo? Gusto mo maging sikat na champion sa larangan ng pagbubuhat, larangan ng pagtakbo, larangan ng boxing? Tulog ka naman maghapon, paano magiging champion? Tama ba? Tulog ka kay Kristo, paano ka magiging champion? Huwag mong iasa sa iba. Eh, radyo naman si Pastor Nandiyo, si Brother Henry, siya gagamitin ng Panginoon. Bakit? Kami lang baligtas? Huwag mong iasa kung ikay iniligtas din. Are you with me? Pinagpapagalan yan, mga kapatid. Gusto mo magandang bahay? Aba, ay magsikap sa buhay. Tama ba? Kaya nga, Pastor, inaalagaan ko yung numero ko. No? Nakakalungkot. I hate. Galit ako sa Kristiyanong style. Puro mukha lang nakikita ko dyan. Lakar pa naman bunga sa Panginoon. Magbunga ka muna. Huwag kang puro pakyut. Amen? Amen? Ako nga, birthday ko na, mahalagang okasyon, nahihiya akong i-post. May bunga na naman ako sa Panginoon eh. Kaya puro kaartehan kayo, wala pa naman kayo napapatunayan kay Kristo. Tama ba? Tama ba? Bunga ka sa Panginoon. Huwag kang pangkal kay Kristo. Mag-isa bahay mo, huwag kang pangkal. Hindi Kristiyano ang pangkal. Hindi ugalong Kristiyano ang katamaran. Immaturity ang katamaran. Lalo na sa spiritual na buhay. Amen? Lalo na sa prayer life. Sipagan niyo ang buhay panalangin. Sipagan niyo ang pagbabasa ng Bible. Sipagan niyo ang pagpapahayag kay Kristo. Nang gamitin tayo ng Diyos. Alam ba ang masayang buhay? Ginagamit ng Diyos na pinakamasaya. Nakakalungkot, ang layo ng Kristiyano. When was the last time you try your best to win souls for Christ? Kailan ka uli nag-attempt na magbunga sa Panginoon? Amen. Sadyang muntikan yan. Hindi naman, katulad, nabasa ko, yung pala noon, may mga pandemya na, iba pa ang mask, patilos. Ako napatawa eh. Yan naman, 1918. Ay, ang mask ay parang luro eh. Na ganyan, ibig sabihin, hindi ka kanina yan. Tama ba? Sadyang layin ng buhay yung mga problemang yan. At hindi yan excuse para hindi ka maging masaya sa Diyos. Hindi excuse yan para hindi ka gamitin ng Diyos. Mas lalo nga dapat magpagamit ka sa Diyos. O kita mo yan? Nung mga problema yung iba, kinakapagpakyut pa. Tama ba? May problema, pakyut-kyut pa. Overconfident. Mag-iikot tayo sa Panginoon. Amen. Ang ganda ka sana. Habang iba din ay nagsisiminto, habang din ay nagwi-welding, yung iba na may post ng post at akin ng kaluluwa, di kayo teamwork. Tama ba? Hindi para bagang doon sa bayanihan eh. Hirap na hirap ang iba, yung iba sa loob ay nakabitin.
Sa soul winning, dapat lahat nagalaw. Tama ba? O, number one. Tapos na nga ang sermon. Alam niyo ba ang gagamitin ng Diyos sa reward mission? What kind? Katangian ng buhay na kukoronahan o gagantimpalaan o pagbubungahin ng mga kaluluwa. Gusto niyo ba makapag-akin ng kaluluwa? Amen? Salamat si Lorilyn nagsalita dito. Siya po ay binabayo sa atin ni Brother Henry. Tuwa naman ang kapatid na ito. No? Pero salamat, napasaw-saw din ako. Numapahin ko ang preaching na mahusay na pastor. Na ang bautismo hindi nakakapagligtas. Ako'y nagagalak eh. Kasarap ang makapakinig ng ganyan, ikaw ay bahagi. Tama ba? Tama ba? Ay halimbawa, hindi naman sa panig namin ni Brother Henry, hindi naman kami nag-aaral. Ay marami din man nakikinig na boboring. Bakit? Eh hindi naman nangangaral, nag-aaral. Sa panig namin, kaya may na-bless, nag-aral. Kaya he that winneth soul is wise. May nakukuha sa iyo ang tao na galing sa Diyos, kaya naaakay mo siya. Kaya makinig kayo, na kayo matuto nang kayo gamitin ni Kristo. Tama? Tama. Tinan niyo, halatang pumukpok ng martilyo sa pako, yun noon lang nakahawak ng martilyo. Abay, hindi pa ako ang pinupukpok, kamay. Halata mo, baguhan yung nagamit ng martilyo at pako. Kasi bago makatama sa pako, lamog na yung pagpapakuan. O kaya na tapisak na sa dugo ang kanyang dulong daliri. Bakit? Baguhan. Huwag ka tayo manatiling baguhan. Hindi tayo makakaakay. Lumago tayo. Tama ang baguhan. Ikaw bago nga. Pero kung ikaw na may matagal na ba'y, improve. Tama ba? Number one, na nais ko pa ipabot sa inyo, ang mapag-aakin ng kaluluwa, makakapagbunga, dapat Christian. Christian. Wala tayong panahon basahin maigi. Yung verse 12, 13, 14, 1, 2, and 3 hanggang 6. Kasi nakita ko ang oras ko, napaigin ako doon sa sermon. Kasi ngayon nyo akong magdiklap din eh. Tigilan natin yung ating mga walang kakwenta-kwentang gawain. Salamat, wala na ulang ako nababalita nagmo-Mobile Legend kasi ayaw nang i-share. Sila na lang nag-uusap. Ay, huwag mo sasabi kay pastor ha. Kaya ba yung masaya na ako'y nagsasaway sa inyo? Ay kung kayo nagagalit sa akin, wala akong magagawa. Ayaw kung kayo addict yan. Bakit? Hindi ka crown of rejoicing. Crown of suffering. Tama ba? Ayaw mo na may nagtutuwid sa iyo. Amen? Kaya minsan mga pastor nyo, nawawala sa context eh. But, ipagawin natin ito sa pulpit eh. Yung isang linggong tinignan ko sa Facebook, nagpa-flashback. Amen. Ang ilagay niyo dyan, business. Yan ang maganda, matuto ko sa buhay. Dumiskarte ka. O kaya ay gospel. Yan lang ang magandang i-post nyo sa Facebook. At kung kayo maglalagay ng mukha mo dyan, at least man lamang once in a 3 months. Hindi yung pagbuklatiyan na ng iyaan, nakakaumay. Ito mga artista, ang dalang din maglagay ng Facebook ng kanilang mukha. Artista na yun. Ikaw, arte lang. Sila artista talaga. Pero ang dalang maglagay. Minsan, hindi ko pa nakita kung di mo sasagyain. Ay, ang membro ng Baptist. Di magmalay na nakakaumay na siya doon. Tama ba? Amen. Ako minsan napapaibig. Alam mo ang ginagamit ko, Madam, ilagay mo yun. At least hindi ako ang naglagay. Ano? Ilagay mo, Mami.
Parang kita ko yung artistahin ang kuha ko dyan. Ilagay mo, ilagay mo, ilagay mo. Hindi, sa totoo na, minsan birthday ko na ako, nahihiya pa. Kasi ang gusto ko yung makita yung Panginoon. At sila naman ang nagpupukatlat ng... Alam mo, marami akong kilala ngayon. Ito, marami nakatulong kay Ayo ngayon, kay Pastor Ayo. Kasi nag-PPM sa Pastor. Sino yon? Kasama ba yon? Yung bang marasikan, doon ako magpapadala. Ilan yon? Yan ang magandang ilagay. Yung nakakapag-ministry tayo at nakakakuha tayo ng mga Kristiyanong concern. Tama ba? Nakikilala ka ng mga tao, iki-Kristiyano. Hindi piling artista, ang layo naman. Tama ba? Parang gusto niyo na ako nang bumaba. Christian. Hindi ka magbubunga ng Christian kung hindi ka Christian. Hindi ka magbubunga ng ligtas kung hindi ka paligtas. Ganun lang kasimple yun. Ang kamatis di magbubunga ng niyog. Magpakaniyog ka muna. Kung gusto mong makakita ng ligtas, tiyak mong ligtas ka. Kung gusto mong makakita ng bungang pupunta ng langit, tiyak mong ikay palangit. Kung gusto mong makakita ng taong nababago, tiyakin mong ikay nagbabago din. Amen. Ngayon kung hindi ka naman ganoon, paano ka makakaasa ng ganoon? Tama ba? Tama ba? Ay, wag mo kong sasawing maninigarilyo na tumigil na ng paninigarilyo. Itong maniniwala sa iyo, patitigil mo ka manigarilyo, upaop na upaop. Pwede nga kayo matino, dahil saan naintindihan ko yung samang pinsala ng sigarilyo, pero hindi dahil mo. Bakit? Sasawin mo maninigarilyo, huwag manigarilyo, yung maninigarilyo. Tama ba? Number 2, courageous. Courageous. Kaya ba, ang pagkakaipo ng kaluluwa, pag-ubunga, hindi ho bagay sa duwag. Amen. Pakibasa po natin ang verse 2 hanggang 6. Kaya nga minsan, katapang-tapang, taas-taas ng apog mong ipanglalaging yung sarili mo. Tapos si Kristo, hindi ka makaimik. Tama ba? Hoy. May nangatutulog na nga yata. 1 Thessalonians chapter 2, pakilagay ng verse. Ano sabi diyan? Kundi palibhasa ay nagsipagbata kami ng una at inalipusta, gaya na inyong nalalaman. Sa Pilipos ay nagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Diyos. Nagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa aming Diyos upang salitain sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos. Kailangan natin ng lakas ng loob. Kailangan natin ng courage. Bago mo, kahit doon sa yung nanalo ng 34 million, ilan na ba? 34 million ba yan? Naging, price. Kahit nga sa driving hindi pwede yung driver na mahina ang loob. Tingin ko Yung magigitlahin, ay, sige, patay ka. May kasalubong ako, ay, patay ka. Kita ko sa driving, hindi pwede dyan ang magigitlahin. Hindi dyan pwede ang nervyoso. Kailangan sa driver, buo ang loob. Ngayon kasi pag-aasawa ay gusto ka sa gusto, di ka naman makadiga. Ang hirap naman kagustuhan, wala ka naman sinabi. Tama ba? Di ka tayo? Ilan na kayo yung nasa... Di ka? Ganon yun. Kasi sa pagbibusiness, kailangan din dyan buo ang loob. Di ba? At tapang ng apog. At sanay magsinungaling. Ang gusto mong asensadong businesswoman, sanayin mo na konsensya mo sa kasinungalingan. Sa kilo pa lang ay nandadaya na. Kita mo, ang bigat, puro tubig. Sa pag-akin ng kaluluwa, huwag kang duwag. Huwag kang mahiyain. Tama ba? Kaya sabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo. Hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ang bawat sumasampalataya.
Kung gusto mo magbunga, be Christian. Be courageous. Kaya ang tao nagbubunga ng kaluluwa, hindi duwag yan. Kaya makikita mo ang tao, halimbawa, ginamit yan. Pay, sundalo ito. Bakit? Hindi ito nahihiya. Kaya nga sa may naakay, manifestasyon yon, expression yon, itong taong ito'y hindi timid kay Kristo. Malakas ang loob nito. Tama ba? Are you with me? If Paul become timid, fearful in sharing Christ to Thessalonians, he could not have that crown of rejoicing mentioned in chapter 2, verse 19 and 20. Kung siya duwag, wala siyang pwedeng sabihin, you're my crown of rejoicing. Wala kang makikitang crown of rejoicing kung duwag ka. Tangkal pa. Kumusta kayo mga young people? Are you active? Kumusta kayo YS? Are you active? Kumusta kayo married? Wala sa church. May COVID. Tapos nasa palengke. Para naman di tayo nag-iingat din eh. May paniwala sa iyo na takot na ikaw ay nag-iingat. Huwag kang malingki. Huwag kang pumunta ng SM. Kung talaga ikaw nag-iingat. Parang nabasa ko sa ano eh. Mami, pwede na pa tayo mag-church Sunday? No, may COVID. Pero sila ay nasa SM. Ayaw ba, kung aling lugar ang maingat, dapat church. Kaya nga kayo, hindi ko maintindihan kung nakatawa o ano eh. Kung kayo nabe-bless o ano baga. Ang hirap pala mag-bless na hindi ko kita ang bunganga. Tapos ang kita ko pa yung mata. Yun pa naman ang aking ayaw na makita sa inyo. Ay, ang kita ko lang sa inyo yung mata, yan ang ayaw kong makita. Yung bibig yan ang aking inaabangan kung labas ang ngipin, kung nakangiti o ano baga. Ay, yung hindi ko makita. Eh, dapat lang tayo nag-iingat eh. Tama? Dapat kayo nag-a-alcohol. At itong pakiusap ko, kung talagang malala ang iyong trangkaso, magkusa ka na muna, huwag ka muna umattend. Para kami naman naandin eh, hindi mo madalahan. Tama ba? Lalo kayo mga bagong turok. Kung ano-ano itinurok sa inyo. Ano ba ang bakuna yan, vaccine yan ay virus. So pag itinurok sa inyo, tapos may kadaes, pwedeng pumasa yan doon. May kayo natigilan. Sabi niyo, Pastor, be courageous. Apo, hindi ho ako patay Malaysia na hindi dapat tayo mag-iingat. Ang ayaw ko lang, yung hindi na ako masaya sa takot. Tama ba? Yung bang parang ako ay hindi nakagapos na hindi na makagalaw. Ako naniniwala, pag hindi mo pa time, hindi mo pa time. Kahit mag-ingat ka pa. Pero hindi ko sinasabing huwag kang mag-ingat. Baka mapaaga yung time mo. Tama ba? Ganyan lang naman eh. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat, hindi tayo. Tama ba? So kaya tama yung may face mask. Tama yan. Face shield. Bahala kayo. Pero tayo ay pabor sa pag-iingat. Ang ayaw ko lang, and dahil sa pag-iingat na yan, hindi mo na magawa ang kalooban ng Diyos. Doon sa mga tao sa COVID, huwag kayo mamalingke. Hindi nga kayo nakakasimba dahil sa takot. Iba nga dyan, nagsasabong pa sa takot sa COVID. Meron nga dyan nahuli sa kulungan, nakita si Andre, nandito ko, kami naman nagtutungit lang Nakita mo yan? Di ka makasimba. Ang masama nito, nahuli ka, hindi sa simbahan. Ang ganda sana kayo nahuli dahil kinasimba. Kasi kinahuli kayo nagtutong-et.
Di ka? Bigay yung mundo, hindi mo mapigilan. Bet naman pagka kay Kristo wala pa napigil, nakukusa ka na. That's my point of view. Hindi ako walang pakialam sa pag-iingat. Dapat tayo mag-ingat. Tama? Tama ba? Pero tayo po ay huwag matalian ng takot para hindi makapaglingkod sa Diyos. Yung iba, wala na nga face-to-face soul winning. Di pa makapagbigay ng talata. Saan ka ilalagay pa? Tapos gusto mo ng crown? Thorns of crown. Then number 3, compassionate. Compassionate. May baptism pa kasi tayo Gusto kong patulan yung mga talata. Ano sabi ng verse 6 to 9? Ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa mga iba man, na maaaring magsigamit kami ng kapamahalaan gaya ng mga apostol ni Kristo. Kundi kami nang nagpapakalumanay sa gitna ninyo na gaya ng isang sisiwa pagka umaamo ang kanyang sariling mga anak. Ganyan din kami, palibasa ay may magiliw na pag-ibig sa inyo. Mga kapatid, ang pag-akin ng kaluluwa hindi for the sake of duty lang. Alam mo, hindi ka pagbubungahin ng Panginoon pagkakatungkulan lang mo ginagawa. Dapat mahal mo ang tao. Dapat concern ka talaga sa taong yon. Tama ba? Isang tabi muna sa pag-aakay ng kaluluwa yung eleksyon. Dahil hindi naman natin alam kung sino yon. Dapat may passion ka, may compassion ka sa taong yon. Dahil alaman mo talagang anak ng diablo yung pa-imperno yon. Alam mo, ang makakapagbunga, yung talagang may pag-ibig sa kaluluwa. Alam ng Diyos yan kung may pag-ibig ka o wala Yung ikinasama lang sa alakaran, ay baka sabihin ako hindi nag-witness din, baka sabihin ako na may wala rin pakialam. No. Dapat ikaw mismo ang may conviction. Mahal mo ang tao. Kaya ka nag-aakay ng kaluluwa. Si Pablo, sabi niya, hindi lang ebanghelyo ang kayang ibigay ko sa inyo, pati buhay namin. Tama ba? Kaya kapag ikaw yung nag-aakay ng kaluluwa, mga kapatid, hindi lang puro bibig, pati pera mo involved dyan. Pati panahon mo involved dyan. Pati pasensya mo involved dyan. Pati buhay mo kayong ibigay dyan. Yun ang pag-aakay ng kaluluwa. Minamahal mo yung gusto mong akayin. Tama ba? Kaya nga nag-iingat kayo, nagpapakasikap kayo. Bakit? Gusto mo ito maniwala kay Kristo. Hindi ako magmukhang kapanipaniwala. Tama ba? Amen. Mahal ko nga aking mga mahal sa buhay. Mahal ko si Jemuel. Hindi naman automatic pag anak ng pastor, ligtas. Tama ba? Iniiiyak ko si Jemuel araw-araw sa aking panalangin. Sabi ko, Panginoon, sana si Jemuel hindi lang ibinigay mo sa akin bilang anak, maging anak ko rin sana siya sa pananampalataya. At dahil mahal ko, laman ang panalangin ko. Kaya nga mga mahal sa buhay, ginagawa ko talaga ang aking magagawa. Iniipon ko sila sa isang JC para lang maibahagi si Kristo. Mahal ko sila. Amen? Hindi ka gagamitin ng Panginoon na magbunga kasi dapat maramdaman nila talagang concern ka sa kanila Yung pag-ibig ng Diyos na dumating sa puso mo, dapat may ipadating mo doon. Kaya dapat hindi mo inaaway yung gusto mong akayin kay Kristo. Totoo yan. Huwag mong aawayin yung gusto mong akayin kay Kristo. Awayin ka na, pero huwag mong aawayin. Tama ba? Yan yung mga mahal sa buhay na hindi paligtas, madama sana nila ang iyong pag-ibig ay wagas. Tama ba? Tama ba?
Dapat may compassionate tayo. Dapat may pag-ibig, dapat may awa. Sa totoo nakakaawa ang tao. Tamo ha, dinudukdok na ng paino ng mundo, wala lang. Tingnan nyo. Ang dami pa rin mga bastos na laban ang Facebook. Ang dami pa rin mga walang kwenta laban ng Facebook. Dilemya na yan, pandemya na yan. Ibig sabihin, tao ganun kamangmang. Kaya kahit ang impyerno, hindi totoo yan lugar na pagsisisi, no? Doon sa tribulation period, sa halip na sila magsisi, lalo pa silang nanungayaw. Ganon kamangmang at katigas ang tao sa kasalanan. Hindi nila naiintindihan ang kabanalan at katarungan ng Diyos. Tama ba? Naawa ho ba tayo? Yun namang pinsang kong napakasama ng ugali. Nautang ako hindi makahiram. Bahala ka na sa impyerno. Impyerno ka na! Kasi ako may hiniraman. Sumara na ako. Ako'y nanghiram. Kasi ako'y minabalita ang bahay na gustong bilhin mo. Pero hindi. Iba talaga ang Kristiyano. Ikaw pa rin ang magpapasensya. Tama ba? At pag ikinamlagong Kristiyano, hindi lang unbeliever ang iyong pagpapasensyahan, pati kapwa Kristiyano na mabagal umintindi. Tama ba? Then number 4, character is good. Yan ang sinasabi natin, character is good. Kung gusto mo magbunga ng kaluluwa, abay magpakagaling ka sa pagkatao mo. Yan po ang verse 10 hanggang 12. Nandiyan pa ba kayo? Pakibasa nga natin. At kita ko naman ang oras, kung may pa ang oras. Kayo yung mga saksi. Kita mo yan. At ang Diyos man, kalupit yan, salitang yan. Kung ganong pagkabanal at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan ng inugali namin sa inyong nagsampalataya, lupit ang buhay na yan. Kaya hindi puro salita ang ating paikita sa mga tao inaakay natin, maging ating buhay. Kita mo yan? Oh, ito muna, ito muna. Oh, wait. Ako'y nananamnam ko pa. Kayo yung mga saksi, yan ang mahirap salitain yung kayo mga saksi. Ay nakakalusaw yan. Kayo ang papatatuha na ako'y makabanal, ako'y makadiyos, ako'y nag-iingat. Kayo ang aking saksi. Ako'y sa ilan, pero hindi sa lahat. Kayo mga saksi, at ang Diyos man, yung pamabigat. Kung ganong pagkabanal at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisampalataya. Ibig sabihin, sa pagkakain ng kaluluwa, puhunan na ikaw ay lumago sa pagkatao mo. Sa karakter mo. Tama ba? Dapat tayo ay nagiging banal. Dapat tayo ay matuwid. Dapat kung maari, tayo ay matured. Hindi naman walang may kapintasan, kundi maturity yon. Ang ugali. Ba't ugali ang sinabi? Kasi yan tayo Tiga kayo Totoo. Di pa naman ako nag-invitation. Inugali namin sa inyo. Verse, ano pa sunod dyan? 11. Gaya na inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo. Ugali. Na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo. Hindi yung ikaw ang nagpapadiscourage. Ikaw ang nagpapalakas ng loob sa tao. Hindi ikaw yung nag-down sa tao. Sa magitan ng ugali. Toko. Amen? Kamusta ang ating ugali? Ang ating asal? Suplado? Supladita? Magagalitin? Mareklamuhin? Matutol? Palasagot? Palamura? Nako, magbubunga ka kay Satanas.
Pero yung ayusin mo ang pagkatao mo, magbubunga ka kay Kristo. Kasi hindi ho basta yan nasusungkit. Dapat tayo mismo nag-aakay na de-develop. Amen. Amen. Kaya ba natin sabihin, mga kaklase ko, kayo ang saksi. Kung paano akong gumamit ng Facebook, kayo ang saksi ko. Oo nga, kaya hindi mo ako madala. Tama ba? Kayo ang saksi ko kung paano gumamit ng cellphone. Kayo ang saksi ko kung paano magsalita. Kayo ang saksi ko kung paano ako magbuhay maka-Diyos. Tanungin kaya natin ang ating kaklase, anong masasabi nila? Tama ba? Tanungin nyo kaya yung mga katrabaho, anong masasabi nila sa iyo? Sabi ni Pablo tayo Thessalonica, kayo ang saksi ko kung paano kami nabuhay. Kung tanungin mo ang asawa mo, Pastor, tanungin mo na lahat, wag lang yan. Tanungin mo ang boss mo, tanungin mo ang katrabaho mo, tanungin mo ang kapitbahay mo, tanungin mo ang kasambahay mo, anong masasabi nila sa iyo? Pag maganda, makakapag-akay ka. Tama ba? Kailangan natin na magsalita, pero hindi puro salita. Dapat nakikita sa ating gawa. Hindi tayo perfect na lahat, kaya nga lumago. Ano sabi ng Pedro? Grow in grace. Hindi yung ikaw na ang mali, ikaw pa ang matapang. Ikaw na ang bat-bat ng pula, ikaw pang ayaw maituwid. Paano makakakay ng kay Kristo? We need to humble down ourselves for the sake of the gospel. Amen. Amen. Yan po, character must be good. Good character, good believers, godly believers, ang katangian ng mga ginagantimpalaan ng Diyos sa pag-aakay ng kaluluwa. Verse 12, tingnan natin verse 12. Upang kayo magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kaniyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Pag ikaw maayos muna sa Diyos, wala nang problema kung ang tao hindi pa rin ayos ang tingin sa iyo. Ang mahalaga, pag-igihin mo muna yung paningin ng Diyos. Huwag mo nang problemahin muna ang paningin ng tao. Dahil kung ayos ka sa Diyos, ang Diyos na mag-aayos ng paningin sa iyo ng tao. Kaya may paningin pa. Number 5, in the last. Candid. Masarap po yan. Masukal po yan. Pag sinabing candid, true, genuine, sincere, to share Christ. Sana hindi ka yung pakitang taong ikaw nag-aakay din naman. Dapat conviction mo yun. Feel mo yun. Amen? Nung kami nasa, ewan ko, biyaya ng Panginoon sa akin. Nung ako yung mga manggagawa, kami manggagawa pa. Hindi ako sanay sa reporting. Yung reporting, kasi pinag-report kami lahat. Anong nangyari diyan? Anong nangyari diyan? Kaya may ako tinatamad mag-report. Kita ko naman, tinadaya pati report. Ano din nyo ba yan? Yung ba, dami ko napatanggap. Ako'y maghapon doon. Kita ko na may tulog. Ang nangyayari sa akin, may nagre-report sa akin. Bakit tinatamad mag-report? Kasi ano yun, para patunayan ko sa inyo. Hindi. Basta alam ng Diyos ko may ginagawa. Kahit di ko sabihin sa inyo. Hayabang ko noon. Talagang hindi ako mapilit na pa-report eh. Ay ako nakakakita na nagre-report, naglulo ko lang eh. May masabi lang, may nai-report. At kita ko yon. Kita ng aking dalawang tainga. Dinig na dinig ng aking dalawang mata. Ay tamad na tamad mag-report. Ay meron man di makatiis sa aking ginagawa. Di siya na-emik. Sister Heidi. Si Pastor po, gani, si Brother Eli po, gani. Oh, mas maganda yun.
Hindi makatiis yung aking ginagawa. Kaysa doon naman sa salita ng salitang dinadayala. Alam mo, kailangan natin sa soul winning kung gusto mo magbunga. Be sincere. Talaga nag-aakay ka talaga ng kaluluwa. Palakpakan ka man o ng tao, hindi. Nakikita ka man ng pastor o hindi. Talagang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Tama ba? Tama. Kaya nauso yung mga disciple chicks. Kala mo nagdi-disciple, yung pala'y babae ang pinupuntahan. Bible study, hindi. Bible steady. Bakit? Kaya nalikha yung mga wordings na yan kasi mayroong hindi sincere sa kanyang gawain. Maganda, alam ng Diyos, nagsisikap ka, gumagawa ka, at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng bunga. Kasi Diyos ang magpapabunga sa iyo, hindi yung pag-gimmick-gimmick mo. Are you with me? Kahit ipa-Diyosan, hindi pa tauhan ito. Basta alaman mong naglilingkod ka sa Diyos ang totoo, kita man o hindi, pinapalakpakan man o hindi, binabati man o hindi, ayaw mo nun, hindi ka binabati. Malayo ka sa trangkaso. Walang nabati. Amen? So, we need to be genuine, sincere. Marami pong talata yan. Verse 4 na lang. Sabi, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men. Not as pleasing men. Ako nagpipre sa inyo, hindi para kayo i-entertain. Kaya nga ako'y nakakapagsalita sa inyo ng diretso. Bakit? Hindi ko naman kayo sinisino. Tama ba? Hindi ako narito para kayo i-entertain. Andito ako para magdala kung ano yung sinasabi ng Diyos. Tama ba? Sa gusto mo man o hindi, wala akong magagawa. My part is just to preach the Word of God. Palakpakan mo man o hindi. Be sincere, mga batid. Pagbubungahin ka ng Diyos kung talagang totoo ka. Amen? Hindi yung naglulugod lang sa tao. Ang sabi ng talata, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God which trieth our hearts. Kaya sabi ko sa inyo, ang tao nagbubunga, may magandang puso yan. Kasi Diyos ang kanyang tinitingnan. Hindi siya man pleaser. Amen? Maliwanag ko ba? Hindi, dito pa. Isa na lang. Kasi na-alarma ko sa baptism. Ito niyo sabi. Verse 17 and 18 ng 1 Thessalonians. But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, and they were the more abundantly to see your face with a great desire. Wherefore we would have come unto you, even I, Paul, once and again, but Satan, take note, hindered us. Alam mo kapatid, kapag seryoso ka, kahit Satanas, hindi ka kayang hadlangan. Kung totoo ka. Kaya pinag-uusapan dito, totoo. Pinagbubunga ng Diyos yung totoo. Dahil kahit Satanas, umahadlang talaga Satanas. Sa totoo na. Abay, nang birthday ko, may kaunti nang gamitin sa aming mag-asawang hindi lang nagkakaintindihan. Sana'y napuspon pa yung 5 Tagalog na manok. Tama ba? Hindi mo alam, Satanas nagawa talaga. Pero pag sincere ka, genuine ka, kahit Satanas, hindi ka mahadlangan. Bakit? Kaya yung sasabihin ng tao, mag-witness ka, baliwala yan. COVID? Baliwala yan. Maraming paraan para mag-akin ng kaluluwa kahit may COVID. Sa totoo na, kahit wala pang COVID, hindi kayo imik kung ang problema mo yung sarili mo. Dadahilanin mo yung marami. Kaya Satanas, maawa. Mayroong naghahalin sa akin, pastor na ito naawa kay Satanas. Mali daw yun. Pinagtawanan ako kaawa-awa. Dahil nabanggit kong awa-awan mo Satanas, lagi nang sinisi. Sa totoo na, minsan naman wala namang ginagawa si Satanas kung walang permission ang Diyos. Ang hadlang ay ikaw. Hindi ka totoo. Tama? Gusto mo mamunga? Magpakatotoo ka.
Tama? Tama? Oh, minsan ako nagsalita. Walang pupunta sa aming bahay na makikinom na hindi ko man lang maaabutan ng tracks o mawiwitnessan. Ba, nangyari eh. Nangyari eh. Ay, yung isa, nagsalita. Iloy, tatandaan mo. Walang papasok ng simbahan ito na hindi ko wiwitnessan. Talagang sinubok agad siya ng Diyos kahapon. Umaga nagsalita, umulan ng malakas. May kumanlong na Amerikanong may lahing Hudyo. May lahing Hudyo. Ang ganda pala ng Amerikano na lahian pa ng Hudyo. Gandang lalaki. Kamukha ko lang eh. Ay kasasalita lang na umaga. Ay sabi ni Ate Helen, parang ka. Hindi ko ito kaya. Ay English eh. Kaya minsan na yun eh. Eh minsan siya natarak ng nag-basketball ay nadali yung kanyang paa. Kaya isang buwan siyang nakahiga. Ay dumating asawa ni Mrs. Rout. Oh, what happened, Danny? What happened? Hindi ako nakapag-witness sa Amerikanong yun. Ay, tatanungin pa ako ng garne. Nagpilit. The stick is standing on the grass. And I jump. Yun. Nagkaintindihan na. Kaya ko yung iniwala kung winitnessan niyo, magkakaintindihan din eh. Hindi nabali yung kanyang salita. Wala, nais ko lang ibig sabihin sa inyo mga kapatid. Kung talagang gusto niyo magbunga, maging sincere tayo. Maging genuine tayo. Maging totoo tayo. Hindi ako titigil hanggat ako'y walang bunga sa Panginoon. Mangyayari yan. Tayo ay manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat po na marami. At kami po nawa ay nahamon kung gusto namin magkaroon ng bunga sa Panginoon. At ang pagkakaroon po ng bunga ay kapahayagan na kung sino kami kay Kristo. Kung ano yung tayo ng aming Christian life. Habang tayo nakapikit. If you want ground, cross first. Pray to the Lord, Lord, give me souls. Reward my endeavor by your grace and mercy. Gusto ko po na makakita ng crown ng nature ay rejoicing dahil nakita ko po ang buhay mo sa Kanya at nakikita ko ang buhay mo sa akin. God bless you. If you want crown, of